Si Shea ay isang ulilang bata na muling isinilang sa ibang mundo matapos niyang aksidenteng makaharap ang kanyang kapalaran. Sa mundong iyon, 7 Diyos ang nagkaloob sa kanya ng isang cheat leveling system na nagbigay sa kanya ng napakataas na stats at lakas para maging isa sa pinakamakapangyarihang tao. Isang araw, habang pauwi si Shea, napansin niyang nagkakagulo ang mga tao na tumatakbong palabas ng isang tindahan. Dalawang babae ang nadapa sa tabi niya at may magnanakaw na nagwawasiwas ng kutsilyo habang papalapit sa kanila. Sa halip na tumakbo palayo, sumugod si Shea at tinakal ang magnanakaw. Sinabihan niya ang dalawang babae na tumakas, ngunit hindi niya agad napansin na may dugo ng umaagos mula sa kanyang tiyan. Sa takot, tumakas ang magnanakaw. Sa huling sandali ni Shea, masaya siyang nailigtas niya ang dalawang babae, ngunit nais din niyang hindi sila umiyak dahil sa kanya. Unti-unting naglaho ang kanyang ulirat. Pagmulat niya, natagpuan niya ang sarili sa isang misteryosong silid. Isang maid ang umiiyak habang tinatawag siyang Cain. Lalo siyang nalito nang biglang may babae na yamakap sa kanya at tinanong kung naaalala pa niya ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit nang tumingin siya sa salamin, nagpanik siya nang makita kung sino na ang kanyang naging anyo. Matapos siyang manatili sa coma ng 1 linggo, inakala ng maid na si Sylvia na ang kanyang lagnat ang nakaapekto sa kanyang alaala. Inutusan ng ina ni Cain si Sylvia na maghanda ng sopas. Pagkaalis nila sa kwarto, nagtataka pa rin si Cain kung paano siya naging bata. Naisip niya kung isa na ba siyang tunay na anime protagonist. Pagkagising ni Cain, agad niyang naisip na may kakaiba, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at sinimulan niyang halugugin ang buong silid, nagbabaka sakaling may makita siyang overpowered na sandata. Wala siyang nahanap at mukha pa rin siyang normal na bata. Akala ni Sylvia ay nahihi siya, ngunit ang totoo, napaiyak si Cain dahil pakiramdam niya ay nawala ang kanyang pagkalalaki. Pagkaalis ni Sylvia, inayos ni Cain ang lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa kanya. Ang pangalan niya ngayon ay Cain Von Silford. Isang 3 taong gulang na anak ni Garm at Sarah, at may kapatid na babae na si Rin. Si Garm ay isang mataas na ranggong Margrave at namumuno sa hukbong nagpoprotekta sa hangganan ng kaharian laban sa kagubatan na ng mga halimaw. Mayroon din siyang pangalawang asawa, si Maria, na nanganak sa dalawang mas nakatatanda pang kapatid ni Cain. Natuwa si Cain nang malaman niyang may mga halimaw sa mundong ito. Sinabi ng maid na may mga adventurer din na gumagamit ng mahika, at lalo siyang na-excite. Nangako si Sylvia na tuturuan siya ng magic kapag natuto na siyang magbasa, kaya nagsimula siyang mag-aral agad. Nang marinig ni Cain ang tungkol sa mahika, napagpasyahan niyang gugustuhin niyang dito na mamuhay. Sa dati niyang mundo, namatay na ang kanyang mga magulang at ang huli niyang kamag-anak, ang kanyang lolo, ay kamakailan lamang pumanaw. Wala na siyang babalikan. Sa hapunan, nalaman ni Garm na marunong nang magsulat si Cain at sinabi ni Rin na marunong na rin siyang magmath. Inakala ni Sarah na mataas ang talino ng kanilang anak, ngunit sinabi ni Cain na malaking tulong sa kanya si Sylvia. Dahil dito, nagduda ang mga magulang kung bakit bigla itong naging mas masipag mag-aral. Ipinakita ni Sylvia ang gatas na nakuha niya mula sa ina ni Cain at sinabi ni Garm na sana ay naroon siya upang makita iyon. Ipinaliwanag ni Cain na gusto niyang matutunan ng lahat tungkol sa mundong ito upang maging adventurer. Pinuri siya ni Garm sa kanyang motibasyon at pagkamausisa. Sa huli, pinayagan siyang basahin ang lahat ng aklat tungkol sa mahika na nasa kanilang tahanan. Binalaan siya na hindi niya magagamit ang mahika hanggang mabanyagan siya sa edad na 5. Sa tingin ng kanyang ina, Only if. imposible rin naman para sa kanya na gumamit ng mahika bago iyon. Ngunit sa kabilang banda, nakabuo na si Cain ng apoy sa kanyang kamay. Napagtanto niya na kayanan niyang gumamit ng magic at habang sinusubukan ng susunod niyang spell. Napaso ang kamay niya at nawalan siya ng kontrol. Iniisip ni Cain na ang mga kakayahang ito ang magluluwal sa kanya bilang pinakamalakas na edgelord. Sa isip niya, ang kulang na lamang para makumpleto ang kanyang inaasam ay isang Sisquan type na ugnayan. At sa puntong iyon, dumating si Rin. Pumasok ng palihim si Rin sa kwarto at sinabi kay Cain na natuklasan niya ang kanyang mga sikreto. Nalaman niya na lihim itong nag-aaral tungkol sa mundo sa labas. Napanatag si Cain dahil iyon lang ang nadiskubre ng kapatid niya. Mula noon, tinuruan siya ni Rin tungkol sa labas ng kanilang tahanan at tungkol sa unang adventurer na nagtayo ng kaharian, si Yuya. Napansin ni Cain na tila mula ito sa ibang kwento, ngunit hindi niya ito pinagtuunan pa. Matapos malaman ng maraming bagay tungkol sa mundong ito, hindi na siya makapaghintay ng 2 taon pa bago sumapit ang araw ng kanyang baptism. Dumating na ang araw na hinihintay. Pumasok si Cain suot ang bago niyang kasuotan at namangha ang kanyang pamilya sa itsura niya. Sumakay sila sa mga karwaheng hinihila ng kabayo at naglakbay sa buong bayan. Nagulat si Cain nang makita ang mundong may hitsurang medieval sa unang pagkakataon.
Naging curious siya tungkol sa mga basbas ng mga Diyos, kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung maaari niyang makita ang status window nito. Humanga siya sa mga stats ni Rin, ngunit napansin niyang mayroon itong bronze status. Kaagad siyang sinabihan ni Rin na kalimutan ang nakita niya at nagkunwari naman si Cain na wala siyang napansin. Ipinaliwanag ng kanilang ama na may iba't ibang antas ang mga proteksyong ibinibigay. Ang bawat magic protection ay nasa pagitan ng level 1 hanggang level 5. Ibinibigay ng mga Diyos ang mga proteksyong ito upang tukuyin ang kakayahan ng isang tao sa partikular na larangan. Pumunta sila sa simbahan para tanggapin ni Cain ang kanyang mga protection at sinimulan ng pari ang seremonya ng pagbibinyag. Sa harap nila, nagsimulang magliwanag ng napakatingkad ang mga haligi ng mga Diyos at na-teleport si Cain upang makaharap ang lahat ng 7 Diyos. Tinawag nila siya sa kanyang tunay na pangalan, Shay, at hindi maintindihan ni Cain kung ano ang nangyayari. Nagpakilala si Zenem, ang Diyos ng paglikha, ngunit ang unang pumasok sa isip ni Cain ay kung bakit kamukha nito si Santa Claus. Sinabi ni Zenem na naririnig niya ang lahat ng iniisip ni Cain, kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang paliwanag tungkol sa muling pagkabuhay nito. Hindi inaasahan ang pagkamatay ni Cain noon dahil kung hindi man niya hinarang ang kriminal, madadapa pa rin ito at madaling mahuhuli ng mga tao. Sa madaling salita, namatay lang siya dahil pinilit niyang sagipin ang dalawang babae kahit hindi naman kinakailangan. Humingi ng paumanhin ang Diyosa dahil naging masyado siyang direkta, ngunit dahil namatay si Cain habang gumagawa ng mabuting bagay, binigyan nila siya ng pagkakataong ipagpatuloy ang buhay sa bagong mundo. Kahit na para sa kanila ay medyo hanggal ang naging desisyon niya. Hindi ito ikinagalit ni Cain. Masaya pa nga siya dahil na-reincarnate siya sa isang mapagmahal na pamilya at nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng mahika, isa sa mga pangarap niya. Ipinagkaloob sa kanya ni Reno, ang Diyos ng Mahika, ang magic protection bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Si Zenem ay nagbigay rin ng sarili niyang protection, at sumunod ang Diyos ng digmaan na lalo pang nagpalakas kay Cain, ginawa siyang parang pinakamalakas na mandirigmang may kakayahang parang sa Jiu-Jitsu. Ang Diyos ng teknolohiya ay lumapit at pinagkalooban siya ng mas malawak na isipan upang tumigil sa mga padalos-dalos na gawain, lalo na pagdating sa mga babae. Sumunod ang Diyos ng komersyo at binigyan siya ng judgment ability at isang item box upang magkaroon siya ng kakayahang yumaman ng husto. Pagkatapos ay lumapit ang Diyos ng lupa at ibinigay sa kanya ang pinakamataas na protection, ang kapangyarihang magpaunlad ng plot. Sinabi ni Zenem na makikita ni Cain sa kanyang status window ang epekto ng lahat ng proteksyong natanggap niya bago ito tumawa at ibinalik siya sa mundo. Nagulat ang pari dahil hindi pa niya nakita kailanman na lumiwanag ng ganoon ang mga estatwa ng mga Diyos. Dahil dito, agad na hiniling ni Garm na makita ang status window ng anak niya. Ngunit nakaramdam si Cain ng masamang kutob. Kaya tumakas siya papunta sa banyo upang silipin muna ito. Mas masama pa ang nakita niya kaysa inaasahan niya. Lahat ng protection niya ay level 10, doble sa pinakamataas na antas na umiiral sa mundong iyon. Alam ni Cain na kailangan niya itong itago. Nakita niya ang isang kakayahan na tinatawag na status conceal, kaya ginamit niya iyon upang itago ang kanyang tunay na lakas. Kinagabihan sa hapunan, binati siya ng pamilya para sa kanyang kaarawan. Tinanong siya ni Garm kung maaari na nilang makita ang kanyang status window. Kaya ipinakita niya ito sa harap ng lahat. Nagulat ang buong pamilya nang makita nilang tinanggap niya ang protection mula sa lahat ng 7 Diyos at higit sa 340,000 ang kanyang magic stat. 5 taong gulang pa lang siya, ngunit mas malakas na kaysa sa karamihan ng mga mage sa buong kaharian. Dahil dito, nataranta ang kanyang ama at pinapirma sa kanya ng pangakong hindi niya ibubunyag ang kanyang stats. Sumang-ayon si Cain at natulog na. Sa kanyang silid, nakita niya ang notebook tungkol sa summon ng magic. At dahil wala si Sylvia para pigilan siya, sinubukan niyang isagawa ang kanyang unang summoning upang makakuha ng isang cute na hayop sa bakuran ng mansyon. Aktibado ni Cain ang summoning circle. Pero imbes na cute na hayop, isang higanteng halimaw ang lumabas mula rito. Napasigaw sa takot sina Parma at ang kanyang kapatid, eksaktong tulad ng nangyari noon. Pero ngayon, nangako si Cain na magiging iba ang resulta. Rumesponde siya kagad at sinugod ang halimaw, ngunit tinamaan siya nito at tumilapon palayo. Maging ang sikmura niya ay parang naduraj sa lakas ng suntok. Sa kabila ng matinding sakit, nangako si Cain na hindi na niya hahayaang umiyak muli ang mga taong mahalaga sa kanya. Nais niyang protektahan sila. Ginamit niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa katawan para mag-cast ng spell na nagpawala sa halimaw. Habang nakahiga siya sa sahig, natanong niya ang malambot na tenga ng pusa at naisip na sana ay nahawakan niya yon kahit minsan pa. Nais niyang hindi na muling magpaiyak ng kahit sino at natakot siya na baka tuluyan na siyang mamatay. Ilang minuto ang lumipas at nagising si Cain. Doon niya napagtanto na buhay pa siya.
At sa pagkakataong ito, hindi umiiyak ang mga taong sinubukan niyang protektahan. Sa mundong ito, naunawaan niya na ang lakas niya ay may kakayahang magligtas ng iba. Sa araw ng kanyang birthday ceremony, tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nais niyang maging sa hinaharap. Ibinunyag ni Cain sa lahat ang kanyang sagot. Nang tanungin si Cain kung ano ang pangarap niya balang araw, sinabi niyang gusto niyang maglakbay sa iba't ibang lugar at tumulong sa kahit anong uri ng tao. Para maprotektahan ang mga ngiti ng lahat, desidido siyang maging isang adventurer. Dahil sa tindi ng determinasyon sa boses niya, nangako si Garm na kukuha siya ng tutor para kay Cain. Sa kwarto, iniisip ni Cain kung ano kaya ang magiging itsura ng kanyang magiging tutor. Maya-maya, dumating na ito. Dahil sa sobrang tuwa, tumakbo siya papunta sa bintana at aksidenteng nag-teleport palabas. Diretso sa isang napaka-komportableng bagsak. Pagkatapos mag-sorry sa dalaga, ipinakilala ng butler ang dalawang tutor ni Cain, sina Millie at Nina. Sa loob ng mansyon, hirap si Millie dahil masyado siyang nagpi-fantasize kung bakit binigyan si Garm ng titulong biggest wood sa bansa, pero si Cain ay abala sa pagtingin kay Nina dahil isa pala itong elf. Sinabi ni Dar na hindi na kailangan maging formal, kaya hiniling ni Cain na kausapin siya ng dalawa na parang kaibigan lang. Excited si Millie na turuan siya. Kaya nagsimula agad sila. Sa training area ng mansyon, ipinakita ni Cain ang galing niya sa swordsmanship at talagang nagulat si Millie. Para masuri ng maayos ang kakayahan niya, hinamon niya si Cain sa isang mock duel. Agad na sumugod si Cain para umatake at halos hindi makapagpigil si Millie. Nagtataka si Nina kung mayroon siyang basbas ng War God at sinabi ni Cain na dapat sanang sikreto iyon. Pagod na pagod si Millie at nakiusap kay Nina na turuan na muna si Cain ng magic bago pa siya tuluyang tamaan ng espada. Ibinunyag ni Nina na may level 3 magic protection siya, ngunit natutunan na ni Cain ang lahat ng basic. Ipinakita niya ang kakayahan niyang gumamit ng magic mula sa lahat ng elemento, at sobrang lakas ng mga spell niya na tumatagos pa sa stone targets. Sinabi ni Cain na may protection din siya mula sa Magic God at nagsimulang kabahan si Millie dahil mukhang wala na silang maituturo sa kanya. Pagkatapos noon, kumuha si Cain ng tuwalya mula sa kanyang item box at doon napagtanto ng dalawang babae na halos wala na silang maituturo sa batang ito. Kung doon lang sila magte-training sa loob, baka tuluyan niyang masira ang buong manor, kaya iminungkahi ni Cain na lumabas na lang sila ng mansyon para mag-aral. Hindi pa siya nakakalabas kailanman, kaya para kina Millie at No, mas mabuti ring i-expose siya sa labas. Ipinaliwanag nila kay Garm na masisira ang mansyon kung ipagpapatuloy nila ang training sa loob. At nagpanik si Garm nang mapagtantong ganito na kalakas ang anak niya sa murang edad. Alam niyang darating ang araw na ito, pero umaasa siyang mas mahihinog pa sana si Cain bago lumabas. Sa bandang huli, pumayag siyang palabasin ito basta't nangakong hindi papasok si Cain sa kagubatan. Pinangako iyon ng bata, at sa unang pagkakataon, lumabas siya ng mansyon kasama ang kanyang mga tutor. Sinimulan nila ang pagsasanay sa magic at hiniling kay Cain na ipakita ang isang intermediate level spell. Agad naghanda si Cain ng fire spell at pinakawalan ito sa bato. Sa lakas ng tama, tumilapon ang dalawang babae at nag-iwan ng malaking hukay kung saan naroon dati ang bato. Nagtaka sila kung napagod ba siya matapos gumamit ng ganoong kalaking mana, pero hindi man lang pinagpawisan si Cain at tinawanan pa ang nagawa niya. Biglang napansin ni Millie ang presensya ng mga kalaban at isang rabbit monster ang tumalon mula sa damuhan para salakayin siya, pero nagmintis ang atake ni Millie. Sumugod ang rabbit kay Cain. Ngunit mabilis niya itong naiwasan at pinatumba gamit ang air bullets. Naisip ni Millie kung ibebenta ba niya ang monster drops, pero gusto ni Cain ipakita ito sa pamilya niya kaya inilagay niya ito sa kanyang item box. Namangha si Millie dahil ilang taon na siyang nag-iipon para makabili ng magic bag na mas mahina pa kaysa sa item box ni Cain. Samantala, ginamit ni Na ang kanyang search ability para i-scan ang paligid hanggang 300 metro upang hanapin ang mga monster. Nagustuhan ni Cain ang ginawa niya kaya sinubukan niyang kopyahin ang spell. Nang i-cast niya ito, nahanap niya hindi lang ang lokasyon kundi pati ang eksaktong bilang ng 4 na rabbit monsters, bagay na ikinagulat ni Na dahil bihira ang nakakagawa noon. Agad siyang tumakbo papunta roon at sinabi ni Millie kay Na na mas mabuti nang tanggapin nilang hindi na nila kayang tapatan ng talento ni Cain. Magkakasama nilang tinalo ang mga rabbit, ngunit may isang tumakas. Sinubukan ni Cain na habulin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Millie at sinabing bawal siyang pumasok sa kagubatan dahil may mga legendary monsters na naninirahan doon. Tuwing ilang dekada, sinusubukan ng mga monster na lusubin ang lungsod, kaya ganoon katibay at kataas ang kanilang pader. Alam ni Cain kung gaano ito kadelikado, pero lihim din niyang pangarap na balang araw ay masilip ang loob ng kagubatan. Kinagabihan, napansin niyang naabot na niya ang level 8 matapos lang pumatay ng ilang rabbit.
Nang sinuri niya kung bakit napakabilis ng pag-angat ng level niya, nakita niyang dahil ito sa title na God Chosen na nagbibigay sa kanya ng 100 times na XP. Hindi lang yun, bawat level up ay nagbibigay sa kanya ng 100 times na ability points. Lampas tao na ang lakas niya at napagtanto niyang kung magpapatuloy ito, baka balang araw ay maging banta siya sa buong bansa. Makalipas ang ilang buwan, dinala siya ni Millie sa Adventurers Guild para makalaban siya ng mas malalakas na monster. Sa loob ng Ruby Guild, tinanong sila ni Rudy kung ano ang sadya nila at sinabi ni Millie na gusto nilang kumuha ng ilang quests. Sakto sana ang pagkakataon para kay Cain, pero biglang may lalaking lumapit at nilate sina Millie at Nina dahil daw lasenggera at yaya lang ng bata, lalo na't di-rank lang si Millie. Sinabihan pa niya ito na iwan na si Cain para raw ipakita niya kung ano ang tunay na di pinagsabihan siya ni Nina na lumayo, pero nainis ang lalaki, si Cross, at bigla niyang binuhat si Nina habang dalawang kasama niya ang pumihil kay Millie. Paabot na si Cross para hawakan ang mukha ni Millie nang biglang hinawakan ni Cain ang braso niya. At malamig na sinabi, hindi ko hahayaang bastyusin mo ang mga tutor ko. Nagpakiusap si Millie kay Cain na tumakbo, pero umiling siya, oras na raw para magsimula siyang mag-train. Sinalubong niya ang mukha ni Cross ng isang malakas na sampal. Mabilis nakabawi si Cross at sinubukang suntukin si Cain, pero iniiwas lang ito at ginuho ang footwork niya. Matapang na ipinakilala ni Cain ang sarili, pero sige pa rin si Cross sa pag-atake. Humugot ito ng kutsilyo at sumugod ng hindi kapani-paniwala ang bilis. Pero dodging lang ng dodging si Cain hanggang sa mismong talong ng espada ay nahawakan pa niya gamit lang ang mga daliri bago niya ito ibinato palayo. Naglabas pa ng kutsilyo ang dalawang kasama ni Cross at tinutukan si Millie, pero mabilis silang pinabagsak ni Cain at sinipa palabas. Tumakbo si Nina at niyakap si Cain, sabay pangakong siya naman ang poprotekta sa kanya sa susunod. Nagpasalamat si Cain sa lahat ng oras na ibinigay ni Millie at Nina sa kanya. Umaasa siya na sa pamamagitan ng mga magic bag na ginawa niya para sa kanila, maipapakita niya kung gaano siya nagpapasalamat. Kinuha niya ang mga materyales mula sa Blood Ogre at Earth Dragon na tinalo niya sa kagubatan. Sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil ordinaryong bugs lang ang mga iyon na hindi makapagdadala ng sobra. Ang hindi lang niya nabanggit agad ay kaya nitong maglaman ng isang buong mansyon. Nabigla si Millie. Ang pinakamahal na magic bag na alam niya ay kaya lamang magdala ng 2 karwahe ng gamit. Ang ginawa ni Cain ay ituturing na National Treasure class. Nag-aalala siya na baka pag-interessen sila at tangkain silang nakawan. Ipinaliwanag ni Cain na in-enchant niya ang mga bag. Kapag ibang tao ang humawak, magiging kasing bigat ng lahat ng laman ang mga ito, kaya imposibleng maiuwi ng sinuman. Doon sila tuluyang nakalma. Nagpasalamat sina Millie at Nina sa ginawa niya at lumuhad sa harapan niya bilang gatanda ng taos-pusong pasasalamat. Sinabi nila na kapag lumaki si Cain at nangailangan ng tulong, palagi siyang maaaring lumapit sa kanila para sa anumang kailangan niya. Sa sandaling iyon, natapos ang kontrata nila at naramdaman ni Cain na mas lalo pa siyang lumago. Pagkalipas ng ilang buwan, sa kailaliman ng isang yungib, nakipaglaban si Cain sa isang Red Dragon at tinalo ito sa isang atake. Natalo niya ang isa sa pinakamalalakas na halimaw na umiiral. Nang suriin niya ang kanyang level, napagtanto niyang umabot na sa mahigit 80 milyon ang kanyang magic power. Dahil sa kanyang pambihirang lakas, nakamit din niya ang titulong Dragon Slayer. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay 10 taong gulang na si Cain, at dadalo siya sa isang engranding pagtitipon ng mga noble bilang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Aabutin ng isang buong linggo ang kanilang paglalakbay papunta sa kanilang destinasyon, maliban na lang kung may mga halimaw na haarang sa kanilang daan. Habang naglalakbay, ginamit ni Cain ang kanyang search skill upang suriin ang paligid sa loob ng 3 kilometrong radius. At doon, may nakita siyang nakakabahalang sitwasyon. May mga halimaw na sumalakay sa isang grupo ng mga sundalo sa unahan. Agad niyang sinabi sa kanyang ama na bilasan nila ang pagpunta roon upang mailigtas ang mga sundalo. Pero mabagal ang mga kabayo, kaya hindi na naghintay si Cain. Bigla siyang tumalon palabas ng karwahe at ginamit ang kanyang wind magic, mabilis na humahangos patungo sa pinagmumulan ng mga halimaw. Samantala, napalibutan na ang mga sundalo at ilang sandali na lang ay tuluyan na silang matatalo. Ngunit biglang dumating si Cain. Sa huling sandali, sumugod siya at nailigtas ang isa sa mga sundalo. Hindi pa roon nagtatapos ang kanyang pag-atake. Mabilis siyang lumipad sa himpapawid habang sunod-sunod na ginagamit ang kanyang air cutter. Isa-isa niyang pinabagsak ang bawat halimaw na hamarang sa kanyang daan. Ngunit may ilan pang mababangis na halimaw ang sumugod patungo sa karwahe. Agad na ipinatawag ni Cain ang kanyang espada. Sa isang mabilis at malakas na palo lamang, tuluyan niyang pinabagsak ang mga halimaw. Sinubukan naman ni Cain na ipakilala ang sarili bilang anak ni Garm.
Sa sandaling iyon, dumating ang mga sundalo ni G at napagtantong wala silang naitulong. Bumagsak ang isang sundalo dahil sa labis na pagdurugo, kaya agad siyang sinalo ni Cain at ginamit ang kanyang healing ability. Sa isang iglap, gumaling ang lahat ng sundalo. Dumating si Dar at nakita ang magulong pangyayari, ngunit agad niyang nakilala ang crest sa karwahe bilang pag-aari ng royal family. Mula sa loob, lumabas ang dalawang babae, si Telisa, ang prinsesa, at si Silk, ang anak ng duke. Nagpasalamat sila kay Garm sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabi ni Garm na si Cain ang tunay na nagligtas. Halos himatayin si Telisa, kaya gumamit si Cain ng relaxation spell para pakalmayin siya. Lumaganap ang liwanag at nawala ang sakit at kaba nila. Ngunit tila may halo pang ibang uri ng mahika ang spell na iyon. Agad na lumapit si Telisa at nagpasalamat sa kanya. Hinawakan naman ni Silk ang kamay ni Cain at inakalang siya ang pinakamahusay na swordsman na nakita niya. Ngunit sinabi ni Telisa na magiging kanya si Cain, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Hinailan nila si Cain papasok sa kanilang karwahe at isinama sa harap mismo ng kanyang ama. Sa loob ng malaki nilang karwahe, napaisip si Cain kung bakit napakalapit ng upo nilang tatlo. Pero masyadong takot si Telisa para payagan siyang umalis. Sinabi niya kay Cain na tawagin na lang siyang Telly, habang si Silk naman ay nagsabing tawagin siya sa pangalang Silk. Dahil napakalakas ng spell ni Cain, patuloy silang naaapektuhan at sinusubukan siyang akitin hanggang halos hindi na niya alam kung paano ay handle ang sitwasyon. Inabisuhan sila ng sundalo na papalapit na sila sa rest area. Para kay Cain, magulo na ang lahat, ngunit nais pa rin ng dalawang babae na magpahinga kasama niya. Pagdating nila sa rest area, sinubukan ni Cain umiwas, ngunit sinabi ni Telisa at Silk na gusto nilang makitulog sa iisang lugar dahil natatakot sila. Sinabi ni Garm na hindi ito angkop, ngunit iginiit ng dalawang babae na sobra pa ang trauma nila at nag-aalala silang baka umatake ulit ang dragon. Sinabi ni Garm na kaya niyang bantayan ang paligid, ngunit ayon kay Silk, hindi siya maihahambing sa kakayahan ni Cain. Nakiusap silang pareho kay Cain na manatili sa gabi, kaya pumayag siya basta't paghiwalayin nila ng malayo ang mga kama. Sinabi ni Dar na posibleng dalawa ang maging asawa ni Cain sa hinaharap, ngunit kailangan niyang tandaan na doble rin ang magiging suliranin niya. Sa loob ng silid, nakiusap sina Telisa at Silk na matulog siya sa tabi nila. Itinabi nila ang mga kama, ngunit hindi pa raw yun sapat kaya ginamit nila si Cain na parang body pillow buong gabi. Hindi siya nakatulog ng kahit kaunti sa magdamag. Pagkatapos ng ilang gabi na walang tulog, sa wakas ay nakarating si Cain sa kabisera. Sinalubong sila ng head knight. At patuloy pa ring nakakapit kina Cain sina Telisa at Silk. Yumuko ang knight bilang paggalang kay Cain matapos marinig ang balita tungkol sa kabayanihang ginawa nito para iligtas ang lahat. Para naman sa mga nasawi, ginamit ni Cain ang kanyang item box upang maibalik ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang pamilya. Tumunog ang kampana at nagtangkang umalis si Cain, ngunit sinabi ng knight na haharap siya sa hari. Sa pinakaloob na bahagi ng kastilyo, nagtipon ng mga pangunahing politiko para sa pagharap ni Cain sa hari. Yumuko si Cain, at pinuri siya ng hari at ng count dahil nailigtas niya sina Telisa at Silk mula sa 50 orc mag-isa. Bilang gantimpala, pinagkalooban siya ng hari ng isang mansyon, 10 platinum coins, at ang honoraryong titulo na baron. May ilang politiko na tutol dito, at isang opisyal ang pumasok at nagsabing hindi raw patas na bigyan ng ganoong yaman ng isang bata. Sinabi ng hari na matuto muna siyang manahimik bago pa siya manatiling ganoon habang buhay. Idinagdag ng hari na kahit siya ay hindi kakayaning iligtas ang mga babae sa ganitong sitwasyon, at kailangan ng kaharian ng higit pang kabalyero na kagaya ni Cain. Dahil hindi na magbabago ang pasya ng hari, nagtatakbong umalis si Cornago. Tinanong ng hari si Cain kung tatanggapin niya ang lahat at wala ng puwang para tumanggi. Mapagkumbabang tinanggap ni Cain ang mga gantimpala, ngunit hindi pa tapos ang hari at nais niya pang makausap si Cain ng pribado. Habang naghihintay si Dar at Cain, binati siya ng kanyang ama dahil nagkaroon siya ng sariling mansyon bago ang iba pa niyang kapatid. Pumasok ang hari kasama sina Telisa at Silk, at napagtanto ni Cain na hindi niya maaaring sabihin sa hari ang tungkol sa pagtawag ng anak nito sa kanya ng daddy kagabi. Nagpasalamat ang knight kay Cain sa pagligtas sa kanyang anak at nagbigay din ng pasasalamat ang duke para sa pagligtas kay Silk. Sinabi ng hari na may mahalaga siyang nais pag-usapan at tinanong si Cain kung tatanggapin ba niya ang kamay ng mga anak niya at ng anak ng duke. Hindi pa sila agad na ikakasal, ngunit hihintayin nila hanggang maging adulto si Cain. Dahil nagkakapit braso na sila at natulog pa silang magkasama, wala nang ibang lalaking kukuha sa kanila bilang asawa, kaya mas mabuting tanggapin ni Cain ang alok bago niya harapin ang galit ng mga Diyos. Ang ideyang ito ay unang iminungkahi ng Count upang siyasatin ang tunay na pagkatao ni Cain, ngunit nagulat ang hari nang malaman na pareho nilang gustong mapang-asawa si Cain matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa.
Nais ng hari na manatili si Cain sa kaharian at para kay Cain, ito ang pinakamasamang sitwasyong napasukan niya. Wala ring maibigay na payo ang kanyang ama at nagsimulang bumigat sa kanya ang pressure ng buong pangyayari. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinanggap ni Cain ang alok na maging asawa nila. Iniisip ni Natalisa at Silk na hinding-hindi nila makakalimutan ang mga gabing magkasama sila, ngunit ipinaliwanag ni Cain na nagkaroon lamang ng maling pagkakaintindi dahil sa iba't ibang posisyon na kinailangan nilang ayusin. Tinanong siya ng dalawa kung ano ang sinasabi niya at sinubukan niyang ipaliwanag na ang tinutukoy niya ay ang posisyon ng mga kama. Hindi siya makakuha ng pagkakataon na makahinga ng maayos. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Cain sa Royal Church upang makipagkita sa mga Diyos. Nagtaka si Zenem kung bakit siya natagalon, ngunit sinabi ni Cain na masyado nang mataas ang kanyang mga stats. Sa kasalukuyan, siya na ang pinakamalakas na tao. Dahil dito, tinanong siya ni Zenem kung nais niya bang maging isang demigod. Gayunpaman, kahit ganoon kataas ang kanyang status, may mga limitasyon pa rin ang kaya niyang gawin ng mag-isa. Kaya pinayuhan siya ni Zenem na bumuo ng matitibay na ugnayan. Pagkatapos, tinanong siya ni Zenem kung maaari ba siyang gumawa ng isang klase ng entertainment base sa kaalaman niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Inakala ni Cain na kaya niyang gumawa ng isang perpektong laro at hiniling naman ni Zenem at ng Diyos ng teknolohiya na likhain niya iyon. Kinahapunan, namimili si Rainy ng mga damit. Ngunit napagod na si Cain sa pagkahumaling nito sa kulay brown kaya umalis siya sandali. Sa labas, nakita niya si Parma, ang batang iniligtas niya 5 taon na ang nakalilipas. Ipinakilala ng tiyuhin nitong si Tanes ang sarili kay Cain at nagulat nang malaman na isa na pala itong noble. Hiniling ni Cain na tratuhin siya ng parang karaniwang bata at inanyayahan siyang maglibot sa kanilang tindahan, isang antique shop kung saan lahat ng bagay ay gawa ni Tanes. Kaya tinanong ni Cain kung maaari bang tumanggap si Tanes ng isang espesyal na request mula sa kanya. Interesado si Tanes, kaya ipinakita ni Cain sa kanya ang blueprints ng laro na sinusubukan niyang likhain. Sa napaka-interesanteng konsepto nito, iniisip ni Tanes na magiging malaking hit ito. Humiling si Cain na gumawa siya ng prototype at binayaran siya ng isang buong gold coin para rito. Hindi matanggap ni Tanes ang napakataas na bayad, ngunit sinabi ni Cain na ituring na lang ito bilang investment sa kanilang relasyon. Mapagpakumbaba itong tinanggap ni Tanes at ipinangako na gagawin niya ang pinakamahusay na game board para sa kanya. Lumabas si Cain ng tindahan, ngunit nalaman niyang handa si Ren na supalan siya dahil bigla siyang nawala. Tinanong siya ni Ren kung bakit hindi niya nakita ang lahat ng damit na sinuot niya para sa kanya, ngunit sinabi ni Cain na maganda naman siya sa lahat ng iyon. Ginugol ni Ren ang buong gabi sa pagsubok ng iba't ibang outfits para subukang impresyonin si Cain at plano niyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanya ng mga ito. Ngunit dumating si Sylvia at ipinaalam na tapos na ni Tanes ang prototype sa loob ng kanyang tindahan. Namangha si Cain dahil eksakto itong katulad ng reverse na naisip niya. Ginugol nila ang hapon sa paglalaro ng laro at iniisip ni Tanes na magiging susunod na trend ito at magiging bestseller. Sinabi ni Cain na gumawa sila ng mas marangyang bersyon para sa mga noble dahil sigurado siyang gugustuhin ng mayayamang tao ang mas marangyang produkto. Iminungkahi niya na gumawa ng 50 kopya ng noble version at 1,000 nanograms normal version. Iniisip ni Tanes na henyo si Cain, ngunit hindi kayang tustusan ng kumpanya niya ang ganitong dami ng inventaryo ng sabay-sabay. Kaya binangga ni Cain ang ilang gold coins sa mesa bilang pananalig. Mapagpakumbabang ipinangako ni Tanes na gagawin niya ang lahat ng game board sa pinakamabilis na paraan. Upang masigurado na hindi mananakaw ang produkto, gumawa sila ng off-brand patent sa pamamagitan ng pagpapakita ng board sa Diyos ng komersyo at ipinangako ang kanilang pagsunod sa kontrata. Nagsimulang mag-glow ang board ng gintong liwanag sa harap nila. Matapos may isa katuparan ng kontrata sa mga Diyos, gumawa si Cain ng isa pang kahilingan at tinanong kung maaari nilang gawin ang isang marangyang laro para sa royal family. Ikinagalak ni Tanes na isaalang-alang ang kanyang kumpanya para sa proyekto. At iniisip ni Parma na kahanga-hanga si Cain dahil may koneksyon siya sa hari. Ngunit alam ni Cain na hindi alam ni Parma ang kalahati ng kwento dahil malamang nag-e-enjoy ang mga Diyos sa larong ginawa niya para sa kanila. Kinabukasan ay ang debut ceremony, kaya binalaan ni Garm si Cain na mag-ingat sa mga magulang na ipakikilala ang kanilang mga anak. Sinabi ni Cain na hindi siya mag-aalala dahil siya ay isang top G at gagawa siya ng pinakamalaking harem. Nagulat si Garm sa pagiging walang awa ng kanyang anak. Sa loob ng kastilyo, nakita ni Cain si Cornago kasama ang kanyang mga anak at naisip niyang pangit ang hitsura nito. Nagkita sina Duque at Silk, ngunit natakot si Cain sa ngiti ng Duque. Nagpasalamat ang Duque kay Cain sa pagligtas sa kanyang anak at umaasa ng magandang relasyon sa kanila.
Napagtanto ni Cain na naligay siya sa mahirap na sitwasyon, ngunit hindi siya umatras sa harap ng ama ni Silk. Sinabi ni Cain kay Silk na siya ang pinakamagandang dalaga sa buong kaharian at nangakong hinding-hindi niya siya iiwan, hindi tulad ng dating asawa ng ama nito na nangaliwa dahil para bang wala siyang silbi at pangit. Dahil sa sakit ng nagdaang karanasan, tuloy-tuloy pang nagsalita ang ama ni Silk at sinabing, "Pangit ka, nakakadiri ka. Papatayin kita. Bigyan mo ako ng $200. Hindi pumayag si Garm na hayaan ng duke na insultuhan ang sarili niyang anak, kaya sinabi niya rito na siya ang tunay na ama ni Silk. Habang umaalis sila, sinabi ni Garm kay Cain na siguradong winasak niya ang natitirang kumpiyansa ng duke. Sagot naman ni Cain, masaya siyang ipinanganak siya sa isang malakas at matatag na ama tulad ni Garm. Naglakas ng tunog ang trompeta ng Royal Guards at dumating ang hari. Hindi gaanong nakinig si Cain sa sinasabi nito dahil sobrang nabibighani siya sa kagandahan ng prinsesang si Telestia Teresfert. Pagkatapos ng talumpati, binati ni Cain ang hari at sinabi na mas maganda pa ang prinsesa kaysa sa isang diyosa. At halos nabulunan siya sa presensya nito. Pinili na lamang niyang huwag sabihin ang ibang bahagi na naiisip niya. Pagharap niya kay Telestia, nangako si Cain na hindi niya ito iiwan, hindi tulad ng reyna na madalas kasama ang mga royal guard. Tinawag ng hari si Garm at sinabing wala siyang kwentang ama dahil nagpalaki siya ng anak na puro kalokohan. Ngunit nagpahayag si Cain na handa siyang tapusin ang usapan. Humingi siya ng paumanhin sa hari dahil sa mga biro at inabutan ito ng regalo bilang kapalit ang larong reversi na siya mismo ang gumawa kasama ang isang kumpanya. Nang marinig ng hari kung ano talaga ang sinasabi ng anak niyang si Telestia, inutusan niya si Cain na pumunta sa kanyang silid mamaya. Kapag hindi pumunta, ipapapatay siya. Napilitan si Cain na sumang-ayon. Tinanong ni Garm kung kailan pa naging mahusay sa negosyo si Cain, at sagot nito, kailangan niyang gawin iyon upang maitaguyod ang mga taong umaasa sa kanya. Mas mayaman na si Cain ngayon kaysa sa ama niyang si Garm, kaya tinatanggap na lang ni Garm ang anumang pang-aasar. Ang tanging gusto niya ay maging mas matagumpay ang mga anak niya kaysa sa kanya. Gayunman, pinaalalahanan niya si Cain na siguraduhin kaya pa rin itong makipagkaibigan sa mga kasing edad niya. Nagpapasalamat si Cain dahil may ama siyang maalaga at laging nakasuporta, ngunit dumating bigla si Silk para kunin ang atensyon niya. Umupo sila ng magkasama at sinisikap ni Silk na siguraduhin na walang magiging pagkakataon si Telestia kay Cain. Dumating naman ang mga bata ni Koro at pinutol ang tahimik nilang sandali. Sinabi ng isang lalaki na maganda ang suot ni Silk, ngunit pilit niyang hindi pinapansin ang mga ito at hindi nagsasalita. Isang alalay ang nagsabi kay Cain na lumayo dahil may pribadong pag-uusap daw si Habit. Nagpakilala sana si Cain, ngunit sinabi agad ni Habit na dapat humingi ng paumanhin si Cain kay Miss Silk dahil iniistorbo raw niya ito. Sagot ni Cain, si Habit muna ang dapat humingi ng paumanhin dahil bastos ang asal nito. Nagalit si Habit at hinamon si Cain na magharap sila sa parking lot, ngunit dahil wala namang kotse sa mundong yon, sa field sila nagkita. Nag-aalala si Silk na baka masaktan si Cain, kaya niyakap niya ito ng mahigpit para pigilan ang laban. Nainip si Habit sa kakulangan ng atensyon kaya sinabi niyang simulan na ang labanan. Hindi siya pinansin ni Silk at lalo pang hinigpitan ang yakap kay Cain para protektahan ito. Nagalit ang mga alalay ni Koro at nagsimulang magsayaw na parang rain dance upang tumawag ng kidlat. Isa pang alalay ang sumubok at nag-cast rin ng sarili niyang spell. Sinabi ni Silk na tigilan nila ang ginagawa nila dahil hindi ordinaryong bata si Cain, isa siyang baron. Idinagdag pa niya na si Cain ang ikatlong anak ni Margrave Garm at siya rin ang nagligtas sa prinsesa mula sa hukbo ng 30 orc. Ipinakilala niya, ang pangalan niya ay Cain. Pagkatapos nito, yumuko sina Cornago at ang mga alalay niya bilang paggalang kay Cain. Nagmakaawa sila para sa kapatawaran ni Cain at nagtakbuhan na parang mga ipis. Pagkaalis nila, sinabi ni Silk na napakahusay ni Cain, pwede naman pala niyang ibunyag ang tunay niyang status mula pa noong una, pero pinili niyang hayaan silang mapahiya. Sinabi ni Silk na ikukwento niya ito sa prinsesa. Nakiusap si Cain na huwag, ngunit nangako si Silk na pananatilihin niya itong sikreto kung papayag si Cain na mag-date sila. Dumating si Telestia at tinanong kung ano ang tinatago nila, kaya agad pinigilan ni Cain si Silk sa pagsasalita. Sinabi ni Telestia na isusumbong niya si Cain dahil masyado silang naging malapit ni Silk, ngunit ibinunyag ni Silk na magde-date sila. Nagselo si Telestia dahil hindi siya isinama, kaya gusto niyang bumawi si Cain sa pamamagitan ng pakikipag-date din sa kanya. Nagbigay si Cain ng pangako na lalabas din sila. Lumapit ang hari mula sa likod at tinanong kung ano ang narinig niya. Sinabi ni Telestia ang biro niya at napagtanto ni Cain na kailangan nilang mag-usap ng seryoso. Sinabi ng hari na magkakaroon sila ng mahabang pag-uusap na lalaki sa lalaki at naisip ni Cain na maaaring oras na para pagbayaran niya ang mga biro at kalokohan niyang nasabi.
Kinabukasan, nabuhay muli si Cain dahil sa sobrang lakas niya. Nang malaman ito ng hari, muntik niya ulit ipapatay si Cain, ngunit ginawa ng Count ang lahat para mailigtas siya. Dumating ang duke at binati siya sa muling pagkabuhay at hinamon siyang maglaro ng reversi laban sa creator nito kasama pa ang iba sa palasyo. Naisip ni Cain na para bang hindi siya dapat nabuhay muli. Pagkaraan ng isang linggong pagtatago mula sa hari, handa na si Cain na bisitahin ang sarili niyang mansyon. Pagdating niya roon, nakita niyang luma at matagal nang napabayaan ang lugar. Gumamit siya ng mahika para siyasatin ang bawat silid. At nagpasya si Cain na simulan ng paglilinis gamit ang kanyang magic. Sa isang iglap, automatikong nalinis at naayos ang buong mansion, pati na rin ang bakuran. Bawat kwarto ay bumalik sa dating itsura na parang bagong gawa. Samantala, sa wakas ay dumating na rin si Sylvia. Labis siyang natuwa nang malaman niyang siya ang magiging personal maid ni Cain. Kaya naman isinama niya ang isang buong grupo ng mga maid at isang butler upang tumulong sa pag-aasikaso sa mga kailangan ni Cain bilang isang noble. Agad na sinabi ni Sylvia sa mga maid na simulan na ang paglilinis. Pero nagulat sila. Wala pong kahit isang alikabok dito. Ipinagtapat ni Cain na siya mismo ang naglinis ng buong mansion gamit ang magic. Nagulat ang ilan sa kanyang kakayahan, habang si Cain naman ay nagtaka kung bakit parang walang masyadong nagulat sa ginawa niya. Samantala, sinimulan ni Sylvia na ayusin at tanggapin ang lahat ng gamit ni Cain. Sinabihan din niya itong maaari na siyang umuwi. Pero may isang bagay na tuluyang nakalimutan ni Cain. Uuwi pala ngayon ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Samantala, sa mansyon ng pamilya, binati ng mga kapatid ni Cain ang kanyang tagumpay dahil siya ang unang nagkaroon ng sariling mansyon sa kanilang magkakapatid. Masaya rin sila dahil si Cain ang kanilang nakababatang kapatid. Dinala ni Cain ang kanyang pamilya sa paglilibot sa bagong mansyon. Ngunit naguguluhan si Garm dahil ang mansyon na nakikita niya ngayon ay ibang-iba sa kanyang naaalala. Dati, halos sira at abandonado na ang lugar. Kaya tinanong niya si Cain kung siya ba ang may gawa ng lahat ng pagbabago. Sumagot lamang si Cain na inayos niya ito gamit ang kaunting magic. Labis namang ipinagmamalaki ni Sarah ang kanyang anak dahil napakalakas na nito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Cain ang paglilibot sa mansion. Ngunit may napansin si Garm. Parang kulang ang dekora sayon. Ipinaliwanag niya na sa panahon nila, ipinapakita ng mga noble ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng mga painting, vase, at maging mga nakadisplay na halimaw. Napaisip si Cain. At bigla niyang naisip ang perpektong solusyon. Saglit siyang nawala upang kumuha ng isang bagay. Pagbalik niya, biglang napasigaw si Sylvia sa takot. Pati ang mga maid ay natigilan sa nakita nila. Dahil sa harapan nila ay isang red dragon. Tinanong siya ni Garm kung ano ang ibig sabihin nito. Red dragon po, sagot ni Cain. Alam kong red dragon yon, sagot ni Garm. Ang tanong ko, bakit mayroon kang ganoong bagay dito? Ipinaliwanag ni Cain na siya mismo ang tumalo rito. Isa itong calamity level monster, isang napakalakas na halimaw na hindi pa kailanman natalo noon. Sa halip na matakot, lalo pang natuwa si Garm. Ipinagmamalaki niyang napakalakas ng kanyang anak. At nang malaman nilang ang isang nakamount na red dragon ay nagkakahalaga ng 10,000 platinum coins, napagtanto ni Cain na kung i-convert iyon sa halaga ng pera sa dati niyang mundo, napakalaki pala ng halaga nito. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang napasigaw si Sarah. Mabilis silang tumakbo patungo sa banyo. Pagdating doon, nagtanong si Sarah, ano ba itong toilet? Matapos itong gamitin, labis siyang natuwa dahil mas komportable pala ito kaysa sa mga dati niyang ginagamit. Akala ni Garm ay pinalalaki lamang ni Sarah ang reaksyon nito, kaya pumasok din siya upang subukan. Ngunit nang makita at magamit niya ang banyo, napagtanto niyang buong buhay pala siyang may namimiss. Napaisip pa siya na siguradong haangga rito ang mga magiging bisita ni Cain. Pero nagtataka si Cain. Bakit naman ako magkakaroon ng mga bisita? Doon ipinaliwanag ni Garm ang isang mahalagang tradisyon ng mga noble. Kapag ang isang noble ay nagkaroon ng sariling mansion, kailangan niyang magsagawa ng debut party at imbitahan ng iba pang mga noble. Hindi natuwa si Cain sa narinig niya. Ayaw niyang maabala sa lahat ng paghahanda at naisip pa niyang sana ay isa na lang siyang ordinaryong tao. Ngunit sinabi ni Colin na nakahanda na ang listahan ng mga taong kailangang imbitahan para mas mapadali ang lahat. Habang sinusuri ni Cain ang listahan, may isang pangalan siyang nakita na agad niyang nakilala. Cornago. Hindi natuwa si Cain nang makita ang pangalan nito. Sa totoo lang, umaasa siyang hindi na niya kailangang makita muli ang taong iyon. Ngunit may isang mahalagang pangalan na wala sa listahan. Ang King. Ipinaliwanag na tanging mga count o mas mataas na ranggo ng noble lamang ang maaaring direktang mag-imbita ng royalty. Doon tuluyang napagtanto ni Cain kung gaano karaming paghahanda ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang maghanda ng mga imbitasyon.
Ayusin ang buong party, at higit sa lahat maghanda ng mga regalo para sa kanyang mga bisita. At mukhang ang pagkakaroon ng sariling mansion ay hindi pala kasing simple ng inaakala niya. Wala pa ring ideya si Cain kung ano ang maaari niyang iregalo sa mga bisita. Dahil dito, nagmungkahi si Sylvia na gumawa na lang siya ng sarili niyang klase ng regalo at magkaroon ng kakaibang paraan ng pagtanggap sa mga bisita. Doon nagkaroon ng ideya si Cain. Gamit ang kanyang magic, gumawa siya ng sariling mga baso na gawa sa salamin. Tutal, porselana lamang ang karaniwang ginagamit bilang tableware sa mundong iyon. Para naman sa pagkain, nagpasya si Cain na maghain ng hamburger sa lahat. Nang matikman ito ni Sylvia, halos hindi siya makapaniwala. Para sa kanya, ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya. Para naman sa inumin, pinatikim ni Cain kay Sylvia ang kanyang carbonated drink. Pagkasip niya, nagustuhan niya agad ang kakaibang lasa at pakiramdam ng mga bula sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito, pero gusto ko pa ng isa. At tila hindi na niya mapigilan ang sarili dahil naubos niya ang mga bote ng inumin. Samantala, dumating si Colin upang sabihin kay Cain na ipinatawag siya ng hari. Pagdating niya sa palasyo, galit na galit ang hari. Bakit hindi pa ako nakakatanggap ng imbitasyon sa debut party mo? Inis na inis siya habang tinatampal ang mesa. Ako ang nagbigay sa iyo ng mansion na iyon. Ngunit agad niyang inilabas ang imbitasyon at ipinakita ito kay Cain. Malinaw na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagagalit ay dahil gusto niyang maging bahagi ng mahalagang araw ni Cain. Halos maiyak pa ang hari habang sinasabing nasasaktan siya dahil parang hindi siya itinuturing ni Cain bilang magiging biyenan nito. Sinubukan ni Cain na ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi ko naman po kayo binigyan ng imbitasyon noon dahil palagi kayong abala. Kaya ngayong araw, personal ko na po itong dinala sa inyo. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang gabi ng debut party. Isa-isang pumasok ang mga bisita sa mansion ni Cain. Dumating din ang duke kasama si Sylv. Pagkakita ni Cain kay Sylv, tinawag niya itong pinakamagandang babae sa lugar. At mukhang mauulit na naman ang eksenang iyon. Nang makita ng mga bisita ang napakalaking red dragon na nakadisplay sa mansion, namangha sila. Samantala, tila hindi na makapaghintay si Sylv na dumating ang araw na maaari na rin siyang manirahan doon kasama si Cain. Maya-maya, lumapit si Colin kay Cain. Oras na para sa iyong speech. Humakbang si Cain sa harapan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sana ay magustuhan ninyo ang munting handog ko para sa lahat. Itinaas niya ang kanyang baso. Cheers! Sinubukan ng kanyang mga magulang ang kakaibang inumin. Agad nilang nagustuhan ng malinamnam at mabula nitong lasa. Pati ang mga baso ay humanga sila dahil sa kakaiba at mamahaling itsura nito. Ipinaliwanag ni Cain na siya mismo ang gumawa ng mga iyon at bawat bisita ay makakauwi na may dalang sariling baso bilang regalo. Hindi nagtagal, dumating ang hari. At nang makita niya ang espesyal na inumin na inihanda para sa kanya, agad niya itong tinikman. Pagkasip niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang malamig at mabula nitong lasa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Napakasarap. Para naman sa pagkain, kumuha siya ng hamburger at kinagat ito. Habang umunguya siya, naramdaman niya ang pagsasama ng malambot na karne at creamy na keso. Para sa kanya, kakaiba ang kombinasyon ng cheese at meat. Para bang nagkakasundo ang lahat ng lasa sa kanyang bibig. Maging si Teles ay masayang kumakain ng inihandang pagkain ni Cain. Samantala, may isa pang kakaibang pangyayari. Nang subukan ng Queen ang bagong sprayer sa royal bathroom. Labis siyang humanga rito. Sinabi niya sa hari na gusto rin niyang magkaroon ng ganoon sa royal bathroom. Nang marinig iyon ng hari, sinubukan din niya mismo. At sa sobrang pagkagulat niya sa ginhawang dulot nito, napalakas ang kanyang reaksyon hanggang marinig siya ng mga tao sa labas. Lumabas siya ng silid na parang walang nangyari. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Cain. Bakit mo ito itinago sa akin? Kailangan ko rin ito sa banyo ko. Agad namang nangako si Cain na magpapagawa siya para sa hari. Lalong natuwa ang hari sa hospitality ni Cain. Ayon sa kanya, makikita ang pagiging mapagbigay ni Cain sa lahat ng bagay, mula sa pagkain hanggang sa mga gamit sa mansion. Ganito ang tunay na hospitality. Napalakpak ang buong bulwagan. Masayang-masaya si Cain dahil sa wakas, kinilala rin ng lahat ang kanyang pagsisikap. Ngunit ayon kay Colin, hindi pa tapos ang problema. Dahil may isang bisitang paparating. Si Cornago. Pagpasok pa lamang niya sa mansion, tinawag niya itong parang isang bahay ng aso. Hindi na muna nagawang ipaliwanag ni Colin kay Cain ang tungkol sa Red Dragon. At nang makita mismo ni Cornago ang dragon statue, napasigaw siya sa takot. Humingi ng paumanhin si Cain at sinabing baka nagulat lamang siya sa napakamahal na dekorasyon. Sinubukan ni Cornago na magpanggap na walang nangyari at sinabi pang pangit lamang ang taste ni Cain.
Pero napansin ng ibang mga noble ang kanyang bastos na pag-uugali, lalo na't huli siyang dumating kumpara sa hari. Lumapit si Sylvia at inalok siya ng carbonated drink. No thanks. Mukhang kakaiba. Ngunit nang matikman niya ito, nagbago agad ang kanyang mukha. Kahit sinabi niyang hindi niya ito gusto, naubos pa rin niya ang kanyang baso. Pagkatapos, inalok siya ni Cain ng hamburger. Hindi ko gusto ang ganitong pagkain. Ngunit tulad ng inumin, kinain niya rin ito hanggang sa maubos. Napansin ng lahat ng noble kung paano niya tratuhin si Cain. Kaya binalaan ni Colin si Cain na manatiling kalmado. Doon nakaisip si Cain ng isang ideya. Kumuha siya ng ilang baso at inilagay sa harapan ni Cornago. Isa lamang po itong munting handog. Munting handog? Sagot ni Cornago. Oo, talagang munting handog. Ngunit agad niyang sinabi na gusto niyang makuha ang lahat ng baso. Hindi lamang yon, gusto rin niyang makuha ang recipe ng hamburger. Tumanggi si Cain. Pasensya na po, pero ipapamigay ko ang mga ito sa lahat ng bisita. Lalong nagalit si Cornago. Bigyan mo ako ng 100 baso ngayon din. Humingi ng paumanhin si Cain at sinubukang pagbigyan muna ang sitwasyon. Ngunit may isa na naman siyang naisip na paraan. Kung ganoon, maaari ko kayong bigyan ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang mamahaling hiyas. Biglang naging interesado si Cornago. Talaga, isang bagay na itinuturing na pinakamahalagang handog sa buong kaharian. Excited na agad si Cornago na tanggapin ito. Kung gayon, tanggapin ninyo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ang kaharian. At biglang lumitaw ang hari sa likuran niya. Nagulat si Cornago. Bakit nandito ang hari? Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta ang hari sa mansion ng isang taong mababa lamang ang tingin niya. Pero galit na sumagot ang hari. Ang taong tinatawag mong mababa ay ang taong nagligtas sa aking anak. Napatigil si Cornago. Napaisip ang duke kung pumunta ba roon ang hari dahil kay Cain. Ngunit kahit anong dahilan o kasinungalingan pa ang sabihin ni Cornago, malinaw na galit na ang hari. Binalaan niya ito na maaari niyang bawiin ang ranggo nito bilang noble kung ipagpapatuloy niya ang masamang pagtrato kay Cain. Sinubukan ni Cornago na makalusot. Humanga lang naman po ako sa pagkain at hospitality niya. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hari. Kung ganoon, kumilos ka na parang isang tunay na noble. At pagkatapos, inutusan niya si Cornago na umalis. Lumapit naman si Sil kay Cain. Mukhang alam na niya kung ano talaga ang nangyari. Alam niyang sinadya ni Cain ang buong sitwasyon. Tumingin ang duke kay Cain at tila napagtanto rin niya ang lahat. Ginamit mo ba kami? At sa pagkakataong yon, mukhang si Cornago mismo ang gumawa ng sarili niyang kapahamakan. Pagkalipas ng isang linggo, naglalakad si Cain nang biglang lapitan siya ni Captain Dime. May ipinagagawa sa kanya ang Prime Minister. May dala silang ilang monster materials para kay Cain. Sinamahan siya ni Dime hanggang sa isang storage room. At doon niya malalaman kung ano ang espesyal na materyales na ipinadala sa kanya. Pero para kay Cain, napakaliit ng silid na yon. Nagulat si Dime at napaisip kung lahat ba ng laman nito ay kasing laki ng Red Dragon na nakadisplay sa mansion ni Cain. Ngunit itinama siya ni Cain. Hindi naman po. Isa lang dito ang Legendary Earth Dragon. Isang halimaw na kahit ang isang buong grupo ng pinakamalalakas na adventurer ay hindi kayang talunin. Natigilan si Dime sa narinig. Pero sinabi niya kay Cain na ilabas na ang mga halimaw dahil nasa gitna pa sila ng training field. Kaya binuksan ni Cain ang kanyang item box at isa-isang inilabas ang lahat ng laman nito. Nang makita ni Dime ang napakaraming bihira at makapangyarihang halimaw, napatanong siya, Cain, bayani ka ba? O disipulo ka ng mga Diyos? Sandaling kinabahan si Cain. Sige po, aalis na muna ako. Pero bago pa siya makalayo, may isa pang tanong si Dime. Gusto mo bang sumali sa training kasama ang ibang knights? Maaari rin kitang ipakilala sa kanilang leader. Napahinto si Cain. Mukhang lalo na naman siyang napasubo sa gulo. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Ipinakilala muna ni Dime si Cain sa iba pang mga sundalo at sinabi sa kanila na makikipag-duel sila sa kanya. Isang sundalo ang nag-alala. Sigurado ba tayong dapat nating labanan ng isang 10 taong gulang na bata? Dahil tila nag-aalala ito, iminungkahi ni Dime na siya na lamang ang unang makipaglaban kay Cain. Hinayaan ng sundalo si Cain na maunang umatake. Masayang pumayag si Cain. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang boost skill. At bago pa man mamalaya ng sundalo ang nangyayari, biglang nawala si Cain sa kanyang paningin. Isang mabilis na palo lamang ng espada, tapos ang laban. Nagpasalamat si Cain at agad na sanang aalis. Pero may sinabi si Dime. Subukan mo namang labanan silang lahat ng sabay-sabay. At doon nagsimula ang sitwasyong kinasangkutan ni Cain. Sa isang banda, napalibutan siya ng buong grupo ng mga sundalo. Pero bago pa siya tuluyang ma-overwhelm, biglang sumigaw ang kanilang leader. Tumigil kayong lahat, natigilan ng buong hukbo.
Bakit buong army ang nakapaligid sa isang maliit na bata? Lumapit siya kay Cain at niyakap ito upang pakalmayin. Hindi naman makapaniwala si Cain. Elf ang kanilang leader. Tinanong niya si Dime kung bakit inilagay nito ang bata sa ganoong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Dime na hindi ordinaryong bata si Cain. Siya mismo ang nagligtas sa prinsesa mula sa 30 orcs ng mag-isa. Doon naintindihan ng babae kung bakit ganoon ang pagtrato nila kay Cain. Ngunit sa halip na umatras, nagkaroon siya ng isang ideya. Cain, makipag-duel ka sa akin. Biglang nagbago ang aura niya. Napakalakas ng pressure na inilabas niya. Ngunit si Cain ay may napansin. Bakit totoong espada ang gamit mo? Sumagot ang babae na mas magiging interesante ang laban kung totoong espada ang gagamitin. At bigla siyang sumugod. Sinubukan ni Cain na salagin ang kanyang mga atake, ngunit napakabilis ng kanyang kalaban. Pagkatapos, pinalakas niya ang kanyang physical abilities at parehong sumugod ang dalawa. Nagbanggaan ang kanilang mga espada. Namangha ang mga sundalo. May isang taong kayang makipagsabayan sa bilis ng kanilang pinakamalakas na knight. Patuloy na sinusubukan ni Cain na i-parry ang kanyang mga atake at humanap ng pagkakataong makaganti. Pero napakatibay ng depensa ng babae. Kaya napilitan si Cain na gumamit ng clock up. Bigla siyang sumugod ng napakabilis. At sa isang iglap, nawala siya sa paningin ng kanyang kalaban. Paglitaw niya, nasa tabi na siya nito. Nakatutok ang kanyang espada sa leeg ng babae. Tapos na ang duel. Pero imbes na magalit, tila ibang klase ang naging reaksyon ng babae. Para bang naranasan niya ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay? Bigla niyang niyakap si Cain. At pakakasalan kita. Napaatras si Cain. Pero, wala pang ang 10 minuto mula nang magkakilala tayo. Napaisip ang babae. May punto ka. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ako si Tiana, anak ng isang duke. Bagamat mas matanda siya kay Cain, ipinaliwanag niyang ang mga elf ay maaaring mabuhay ng hanggang 300 taon kaya mananatili pa rin siyang bata sa mahabang panahon. Pero sa isip ni Cain, malinaw ang isang bagay. Kailangan niyang tumakbo. Agad siyang lumayo sa babaeng ito at sinabi niyang kailangan muna nitong humingi ng pahintulot sa kanyang ama. Pero para kay Tiana, hindi iyon problema. Alam na raw ng kanyang pamilya na maaari siyang manatiling mag-isa habang buhay, kaya hindi raw siya papayagang umuwi hanggat hindi siya nakakahanap ng mapapangasawa. Hindi pa rin sang-ayon si Cain. Kailangan ko munang humingi ng permiso sa buong army. Humingi siya ng tulong kay Dime. Pero paglingon niya, natutulog na si Dime. Samantala, nakabawi na si Tiana at nagpasya siyang makipagkita sa hari upang maayos ang sitwasyon. Para kay Cain, ito na yata ang pinakamasamang posibleng mangyari. At dahil dito, kinaladkad siya ni Dime patungo sa kastilyo ng hari. Pagdating nila roon, nagtataka ang hari. Cain, bakit bumalik ka agad? Tumayo si Tiana, at biglang nagbago pati ang kanyang boses. Magpapakasal kami, napatingin ng hari kay Cain. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Cain na tinalo niya si Tiana gamit ang kanyang kahoy na espada at nalusutan ng napakatibay nitong depensa. At kahit paano, doon nauwi ang lahat. Ngunit hindi pa yon ang pinakamalaking problema. Ipinaliwanag ni Dime na hindi lamang simpleng leader ng army si Tiana. Nagmula siya sa isang kaharian na puno ng mga elf. At higit sa lahat, isa siyang prinsesa ng kanilang lahi. Agad na sinabi ng hari ang isang masakit na katotohanan. Cain ay engaged na sa aking anak. Natigilan si Tiana. Pero sa halip na umatras, lalo pa siyang humanga kay Cain. Sa isip niya, napakahanga ni Cain dahil parehong nahulog ang loob sa kanya ng kanyang anak at ng isang Doke's daughter. Alam ng hari kung gaano ito kahirap para kay Tiana. Pero lalo lamang siyang naging determinado. Mas lalo ko na siyang gustong pakasalan. Napatingin ng lahat sa kanya. Parang nagtataka sila kung anong klaseng confidence ang pinanggagalingan niya. Gayunpaman, sinabi ng hari na pag-uusapan lamang nila ang kasal kapag nakuha ni Tiana ang pahintulot ng kanyang ama. Masayang pumayag si Tiana. At pagkatapos ay sinabi niya kay Cain na sumama sa kanya. Pero saan tayo pupunta? Magde-duel tayo. Napakunot ang noo ni Cain. Gamit ang ating mga espada para mas lumalim ang pagmamahala natin. Lalong hindi makapaniwala si Cain. Samantala, nagtataka ang hari kung paano natalo ng isang 10 taong gulang na bata ang pinakamalakas na knight sa buong kaharian. Tinanong niya si Garm kung may alam ba siya tungkol sa tunay na kakayahan ni Cain. Ngunit kahit si Garm ay wala ring alam. Gayunpaman, naalala ni Dime kung paano nagpanik si Cain nang mabanggit ang tungkol sa mga Diyos. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang hari. Nagkaroon sila ng ideya kung paano siya susubukan. Ipakikita nila kay Cain ang isang mythical book. Lumipas ang isang linggo. Halos hindi na makatayo si Cain dahil sa walang tigil na training. Isang araw, narinig niya ang boses ni Tiana na tinatawag siya.
Agad siyang nagtangkang tumakas, pero nahuli siya ni Dime at muling kinaladkad papunta sa King's Room. At heto na naman tayo. Tinanong ng hari si Cain kung bakit mukha itong malungkot. Sumagot si Cain sa kanyang isip na pagod na siyang makita ang mukha ng hari. Ngunit sa halip na pag-usapan yon, sinabi ng hari na may gusto siyang ipakita kay Cain. Inilabas ng Count ang isang napakahalagang aklat. Isa itong Emperor-level magic text na ipinasa mula pa sa unang hari. Tinanong ng hari, Cain, kaya mo bang basahin ang aklat na ito? Binigyan niya si Cain ng pahintulot na subukan ito. Binuksan ni Cain ang aklat. At biglang nagulat siya. Pamilyar sa kanya ang lahat ng nakasulat dito. Pati ang mga spell ay kilala niya. Masaya pa siyang napagtanto na natutuhan na rin niya kung paano gamitin ang mga ito. At doon tuluyang nakuha ng hari ang sagot. Ipinaliwanag niya na ang wikang ginamit sa aklat ay isang wikang walang sinuman sa kanilang mundo ang nakakaintindi. Isang wika na isinulat ng First King Yuya. Ang pangalan ng wikang iyon ay Japanese. Nanlaki ang mga mata ni Cain. Bigla niyang naintindihan ng lahat. Kung Japanese ang ginamit ng unang hari at walang sinuman sa mundong ito ang nakababasa nito, malaki ang posibilidad na ang unang hari ay tulad din niya, isang taong nag-reincarnate mula sa ibang mundo. Ipinaliwanag ng hari na walang sinuman sa buong kaharian ang nakapagbasa ng aklat na iyon. Kaya muling tinanong si Cain, Cain, sino ka ba talaga? Napagtanto ni Cain na wala na siyang ibang paraan para itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, naisip niyang maaari niyang pagkatiwalaan ang mga taong nasa harapan niya. Kaya huminga siya ng malalim at nagtanong, kung sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, maaari ba ninyong panatilihing lihim ang lahat ng maririnig ninyo? Kung hindi, mapipilitan siyang umalis sa kahariang ito. Matapos bigyan ng pahintulot ng hari, nagpa siya si Cain na sabihin na rin ang matagal na niyang itinatagong sikreto. Inamin niyang mayroon siyang mga alaala mula sa dati niyang buhay. Dati siyang namuhay sa isang lugar na tinatawag na Japan, ang parehong lugar kung saan nagmula ang unang hari. Humingi siya ng tawad dahil matagal niya itong itinago sa lahat. Tinanong naman ni Garm kung tunay nga ba siyang anak nito, lalo na't hindi nito akalaing magkakaroon siya ng anak na may ganoong pambihirang kapangyarihan. Ngunit ipinaliwanag ni Cain na noong 5 taong gulang siya. Kinumpirma mismo ng mga Diyos na si Garm ang kanyang tunay na ama. Habang ikinukwento niya ang tungkol sa kanila, lalo silang nagulat nang sabihin niyang madalas pa rin niya silang nakikita. Humingi si Garm ng isang bagay. Cain, ipakita mo sa amin ang tunay mong status. Nang tuluyang makita ng lahat ang tunay niyang level at mga kakayahan, nagulat sila dahil ang lahat ng kanyang stats ay lampas na sa kakayahan ng isang ordinaryong tao. Hindi alam ng hari kung ano ang dapat niyang gawin. Ang titulong God's Chosen ay itinuturing na pinakamataas na pagpapala sa sangkatauhan at maging ang mga hari ay inaasahang yumukod sa taong nagtataglay nito. Ngunit agad na nakiusap si Cain. Sandali lang po, hindi ko naman po hinahangad ang ganoong bagay. Ipinaliwanag niya na kahit mayroon siyang mga alaala mula sa dati niyang buhay. Ito ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Mayroon siyang mapagmahal na pamilya, napakalakas na kakayahan, at mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa dati niyang buhay, wala nang natitirang miyembro ng kanyang pamilya na kasama niya. Ngunit ngayon, mayroon siya ng lahat ng bagay na maaari niyang hilingin. Kaya nagpasalamat siya sa kanyang ama sa pagpapalaki sa kanya sa loob ng maraming taon. Humingi rin siya ng tawad sa hari dahil itinago niya ang katotohanan, ngunit nakiusap siyang patuloy pa rin sana silang makitungo sa kanya gaya ng dati. Mapagkumbabang tinanggap ng hari ang kanyang kahilingan. Nangako siyang hindi magbabago ang pakikitungo nila kay Cain at ituturing pa rin siya tulad ng dati. Ngunit may isang bagay na hindi niya maiwasang isipin. Hindi kaya dapat ikaw na lang ang maging hari? Bago pa makasagot si Cain, biglang pumasok si Tiana sa silid. Ipinakita niya kay Cain ang pahintulot ng kanyang ama para sa pagpapakasal nila. Agad siyang isinama ni Tiana palabas. Samantala, sinabi ng duke sa hari na huwag itong mag-alala dahil mananatiling ganoon pa rin si Cain. Napagtanto ng hari na maaari nga nilang pagkatiwalaan si Cain. Kaya inutusan niya ang lahat ng naroon na panatilihing lihim ang tunay na kapangyarihan ni Cain. Isa lamang ang kanyang hiling, nais niyang protektahan ni Cain ang kahariang ito, ang kanyang pamilya, ang mga babaeng mahalaga sa kanya, at sino mang mga ilangan ng kanyang tulong. Lumipas ang mga taon. Nagsimulang basahin ni Cain ang aklat na iniwan sa kanya ni Yuya. Nakasaad doon na kung nababasa ni Cain ang aklat na ito, nangangahulugan itong nagmula rin siya sa parehong bansa kung saan nagmula si Yuya, ang Japan. Nakapaloob sa aklat ang impormasyon tungkol sa buhay ni Yuya, kabilang na kung paano siya namatay matapos mabundol ng truck. Ngunit hindi tulad ni Cain, hindi muling isinilang si Yuya. Sa halip, direkta siyang nasummon sa bagong mundong iyon. Habang patuloy na nagbabasa si Cain, dumating sina Silk at Telesia.
Akala nila ay nag-aaral siya para sa entrance exam ng academy. Inalok nila siyang samahan sa pag-aaral, ngunit sinabi ni Cain na wala siyang oras para doon. Tinanong nila kung maaari naman kinabukasan, ngunit tumakbo lamang si Cain palayo at sinabing sa ibang araw na lang. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang may isa na namang taong mabilis na sumugod papunta sa kanya at niyaya siyang mag-training. Ngunit muli siyang tumanggi at sinabing sa ibang araw na lang. Habang tumatakbo, humingi ng tawad si Cain sa lahat. Ngunit espesyal ang araw na iyon dahil ikalabindalawang kaarawan niya. At higit sa lahat, iyon na ang araw kung kailan maaari na siyang opisyal na magparehistro bilang adventurer sa guild. Pagdating niya sa guild, nakasalubong niya ang isang lalaking may pulang buhok. Napansin ng lalaki na bata pa si Cain kaya pinaalalahanan niya itong isa lamang ang buhay niya at kailangan niyang mag-ingat. Napaisip si Cain dahil parang pamilyar sa kanya ang pulang buhok ng lalaki. Ngunit lumapit na siya sa receptionist na nagtanong kung nais niyang magparehistro. Habang pinupuna ni Cain ang registration form, nagpasya siyang itago ang kanyang tunay na status. Dahil wala naman itong kinalaman sa pagiging adventurer, iniabot niya ang form sa babae. Pagkatapos, pinakiusapan siya nitong tusukin ang kanyang daliri para sa blood magic test. Matapos ang pagsusuri, binigyan siya nito ng G-Rank Adventurer card. Naalala ni Cain ang kanyang mga tutor at napaisip kung kumusta na kaya sila ngayon. Nagpakilala ang babae bilang si Rita at sinabi niyang ikinagagalak niyang makilala si Cain. Ngunit biglang may tatlong lalaking lumapit sa kanila. Hayaan mo na ang batang iyon at sumama ka sa amin. Sasamahan ka namin buong gabi. Napaisip si Cain. Hindi na naman. Sinubukan ng pinuno nilang sipain si Cain palayo, ngunit sa halip na tamaan siya, siya mismo ang natamba. Agad na gumanti ang dalawang tauhan niya at sabay na sumugod kay Cain. Pero sa pagmamadali nila, nagbanggaan lamang ang dalawa. Muling naghanda ang kanilang pinuno at akmang bubunot ng espada. Ngunit pinigilan siya ni Cain. Sandali lang. Sa mismong sandaling iyon, lumapit ang lalaking may pulang buhok. Kung gusto mong may kalaban, ako na lang ang labanan mo. Maaari kitang harapin buong gabi. Nang makilala nila si Claude, agad na tumakbo palayo ang tatlong lalaki. Nagpasalamat si Cain kay Claude sa pagtulong nito, ngunit napansin ni Claude na malamang ay kaya naman ni Cain na talunin ang mga iyon ng mag-isa. Kaya niyaya niya si Cain na uminom kasama niya. Dahil 12 taong gulang pa lamang si Cain, binigyan siya ni Claude ng fruit juice. Tinanong niya kung paano nagagawa ni Cain ang ganoong kahuhusay na galaw. Sinabi ni Cain na mula pa noong bata siya ay nagsasanay na siya kasama ang kanyang dalawang tutor. Biglang natigilan si Claude at napaisip kung saan niya narinig ang tungkol sa dalawang tutor na iyon. Pagkatapos, nagtaas ng baso si Claude para ipagdiwang ang pagiging adventurer ni Cain sa araw na iyon. Nagpatuloy silang mag-usap habang umiinom. Nagtaka si Cain kung bakit sinabi ni Claude na kasama siya ng Ice Flame, kaya ipinaliwanag ni Claude na iyon ang pangalan ng kanilang party. Gumagamit siya ng Flame Sword habang ang kanyang asawa naman ay gumagamit ng Ice Magic. Dahil nagtitiwala sila sa isa't isa, kaya nilang tanggapin ang malalaking quest at mabilis na umakyat ng rank. Nagulat si Cain nang makita ang gold card ni Claude dahil nangangahulugan itong isa siyang A-rank adventurer. Ngunit sinabi ni Claude na wala pa rin iyon kumpara sa kanilang unang hari, na umabot sa triple S rank. Biglang may wand na tumama sa ulo ni Claude. Dumating ang kanyang asawa at tinanong siya kung bakit siya umiinom. Ipinakilala ni Claude ang kanyang asawa bilang si Lena. Hinampas siya ni Lena sa ulo at sinabihang huwag baguhin ang usapan. Sinubukan ni Cain na magpakilala at sinabi niyang tinulungan siya ni Claude. Nang makita ni Lena si Cain, sinabi niyang cute siya. Kung may mga abala sa iyo, ako na ang bahala sa kanila. Ngunit sinabi ni Claude na kung hindi niya pinigilan si Cain kanina, baka nabahira na ng dugo ang buong sahig. Hinampas ulit ni Lena si Claude sa ulo at sinabihang tumigil na sa pag-inom bago niya takpan ng dugo ang sahig. Pagkatapos, hinailan niya si Claude palayo sa pamamagitan ng kanyang tainga. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling nakita ni Cain si Claude. Samantala, napaisip si Cain kung anong quest ang maaari niyang kunin bilang isang G-rank adventurer. Naisip niyang maaari siyang magsimula sa simpleng pagdadala ng mga item gamit ang kanyang item box. Ngunit naisip niyang magiging masyadong boring iyon. Pagkatapos, nakita niya ang isang quest tungkol sa pagpatay ng pinakamaraming goblin hanggat maaari. Walang limitasyon sa bilang ng mga goblin na kailangan niyang talunin, kaya wala ring upper limit ang reward. Agad niyang kinuha ang quest. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng guild. Ngunit biglang may tumakbo papunta sa kanya. Si Tiana yon, na sa wakas ay natagpuan na siya.